AMI standards versus FDA regulations explained. Ipinapaliwanag ang mga pamantayan ng AMI laban sa mga regulasyon ng FDA. Theory. Teorya. The manual draws a strict legal distinction between regulations, which are legally mandated by government administrations like the FDA, and standards, which are voluntary guidelines developed by professional organizations like the Association for the Advancement of Medical Instrumentation. Ang manual ay gumagawa ng isang mahigpit na legal na pagkakaiba sa pagitan ng mga regulasyon na legal na ipinag-uutos ng mga administrasyon ng gobyerno tulad ng FDA at mga pamantayan na mga voluntaryong alituntunin na binuo ng mga profesional na organisasyon tulad ng Association for the Advancement of Medical Instrumentation. Reality. Katotohanan. In the real world, hospital administrators and lawyers treat AMI standards as de facto laws because accrediting bodies like the Joint Commission use them to audit facilities, and courts use them to determine liability during malpractice lawsuits. Sa totoong mundo, tinatrato ng mga tagapangasiwa ng ospital at mga abogado ang mga pamantayan ng AMI bilang de facto na mga batas dahil ginagamit ang mga ito ng mga lupon sa pagkilala tulad ng The Joint Commission upang i-audit ang mga pasilidad. At ginagamit ang mga ito ng mga korte upang tukuyin ang pananagutan sa panahon ng mga demanda sa malpractice. Exam strategy. Diskarte sa pagsusulit. The exam developers will test your knowledge of this specific legal vocabulary. Susubukan ng mga gumagawa ng pagsusulit ang iyong kaalaman sa partikular na legal na bokabularyong ito. If a question asks for the definition of an AMI document, you must select voluntary standard or guideline, never regulation or law. Kung ang isang tanong ay nagtatanong para sa kahulugan ng isang dokumento ng AMI, dapat mong piliin ang voluntaryong pamantayan o alituntunin, hindi kailanman ang regulasyon o batas. Core logic. Pangunahing lohika. Professional organizations do not have the executive government authority to issue fines or close hospitals, but they represent the highest consensus of industry experts, which is why the legal system adopts their recommendations. Ang mga profesional na organisasyon ay walang otoridad ng ehekutibong pamahalaan na mag-issue ng mga multa o magsara ng mga ospital, ngunit kinakatawan ng mga ito ang pinakamataas na pinagkasunduan ng mga eksperto sa industriya, na kung kaya't pinagtibay ng legal na sistema ang kanilang mga rekomendasyon. Maglalabas kami ng mas maraming bilingwal na video para matulungan ang mga hindi katutubong nagsasalita ng Ingles na mas maintindihan. Mag-subscribe sa channel para mapabilis ang iyong certification journey. Ipagpatuloy ang pagsisikap.